Maayong adlaw. Ang mga kautulan ko mga ate da sa Gimaras na baw. Nihidlaw na gito ko sa inyo. Gusto ko dani malupad da galing kayo da tigulit na ta. Tigulang na ta kabudlay mag-travel. Pero sige lang magpray lang kamo nga maayong pamatsyag ko para nga makabisita ako da liwat no. Bago ako mapatay, siguro hindi mo ako mapatay. Hanggang 100 years old ako 80 years old ako, subong. So, pray lang kamo nga pwede pa ako makabisita dira. So, anyway, ang gusto ko lang ihambal sa inyo subong, kung sa English pa, what happens when we do random acts of kindness? Kung sa ano pa, kung sa Ilonggo pa, anong kakatabo kung wala kita nagdinalok, kung gahatag kita, kabulog kita sa ibang nga tao nga may kinanglan. Anong katabo sa atong pangabuhi kung maayong aton pagtratar sa ibang nga tao. Random acts of kindness, no. Bala may pakita may istorya ko mo sa inyo, no. Sa isa ka mga couple years ago, nagapump ako sa gas sa gasolina sa akon nga auto, no. Tapos nakita ko may babae nga bata pa, siguro mga 18 years old pa, no. Tapos ang iyang auto daan, tapos may ara sa baby sa likod ng auto niya. Tapos nagpalapit sa ako, sila niya ano ko na sa Ilonggo para maintindihan. Sila niya, sir, pwede ba butang mo sang $10 na gasolina sa ako nga auto? Okay, may kadtuan ako subong nga bisitahan ko nga ako nga siguro parents niya, pakita ko nga ako nga baby. Galing kay wala na gisang unod ang ako nga auto eh. Tigimbutan ako sang duty nga $10 lang iyang auto, no. So pag drive ko, pag bukat namin sang ako na feeling doon sa dihan gid ko, no. Pero nag-emotional ako. Doon naghibi ako, saling ko nga $10 na ginhatag ko sa iya, tana ginpuno ko na lang iyang gasolina, ang iyang auto nga $10 lang butang ko. Ang sapatos ko more than $100 eh. Ang mga ako nga ginasuot, medyo mahalon ting ako hindi ko makahatag sang sang $10 or $20 more. So naghibi ako. Puwalaan mo naka-epekto na sa akon inang may experience kan. Damo ako experience nga naka-epekto sa akon. Amo na nagpatindog ako sa organization na tawag na Global Friends. Tungod sa mga experience kong nini nga maayo galing ang makabuli kita sa ibang nga tao. Amo lima ka point ambalan ko sa inyo nga maayo magbuli kita sa ibang nga tao. Balaan mo damo lagit kita. Siguro mga 350 families na nabuligan natin this year. Yo sa Kamuda, tapos may mga 8 manda sa Pangasinan, may Subanin tribes sa Zamboanga del Norte, mga Mangyan sa Mindoro, damo na. Mga more than 350 itong year nga ni nabuligan natin nga pamilya. Yung mga tagaan natin sang mga manok kag mga Di gusto ko lang ipa-remind sa inyo nga tungod nga ginbuligan namon kayo, magbulig naman kung sa iban. No, tani ang 10% ang inyong manok, ang inyong produce. Ara sa Bible nga ang 10% ihatag mo liwat sa Ginoo. Kay tungod ang inyong pastor da, no, sa mga Mangyan, si Doreen at saka si Neil, kag mga leaders nyo da, no. Tapos sa mga I'm sorry sa ate kamo kay Pastor Dance, no. Ano sa Bible nga 10% ihatag yun na sa pastor nyo, kay sa Old Testament ginahatag sa Levites. Kasi sila wala sila duta, no. Tungod nga kung wala si Pastor din, hindi ka mabuligan. Amo nang 10% ng inyong produkto ihatag nyo kay Pastor Dens. Amo nang sistema naton. Hindi ko magdinalok, okay? So anong epekto sa aton kung wala kita dinalok? First of all, may ara nga tawag nga psychological effects. Balaan mo, kung wala ka dinalok, kung gahatag sa ibang tao, may mga chemical sa ato nga lawas nga nagagwa. Ang panawag sa serotonin, tapos damo nga chemical nga nagagwa, nagapasadya sa aton. So kung gahatag ka, inang chemical sa ato nga lawas nagagwa, tapos kanayop sang feeling mo nakahatag ka. Amo na number one epekto ng nga wala ka dinalok.
maayong feeling mo, kasadyang imong feeling. Secondly, dom kung kapangatag ka sa ibang tao, may ada ka purpose sa pangabuhi mo. Kundi may ada, ako kada aga hindi ko, I can't wait to wake up kay ginabasa ko ang mga report sa mga pastor, no? Kanami nabasa ko, nakita ko mga picture ninyo. Di may ada nga may purpose ako sa pangabuhi. Hindi ko gusto mo tayo anay. Gusto ko laba pa nga ako ng pangabuhi para makabulig. Kaya kasadyagin nga magbulig. So number one, may psychological effect. Number two, may ada ka purpose sa imong pangabuhi. Number three, kung kahatag ka, may ada nga banding, may relationship ka mo sa tao nga ginahatagan ninyo. Di ba amo na nga sadya sa aton? Kaya tungod nga may ada akong relationship sa inyo, kada magkanto ko na kasadya sa akon, kada magkita na kita. Tungod sining random acts of kindness. So amo nang matabo sa inyo kung gabulig ka mo, may banding nga mahimo sa inyo sa nagabulig kag nagatanggap sang sang bulig ninyo. So kanami kayo. Tapos thirdly, ang ginasiling nila nga ripple effect. Inang namin sang ripple effect na abino ko may ada kada sa sapa, no? Kung hindi gani sa dagat, no, sa sapa na lang kay gamay. Kung maghaboy ka sang bato sa sapa, may ada circle nga gapalapad, no. Amo nang ripple ang sa panawag na ripple, no, ripple effect. So amo man na, kung wala ka gadinalo, kung wala ka mo gadinalo, kung kahatag mo sa tao, makita sa ibang tao, masiling sa ibang tao, gusto ko man maghatag. Di mo na tabo sa akon. Tungod nga ang akon nga nag-start ko, akon nga ang tanan kong sweldo ginahatag ko sa Global Friends, no. Ang natabo ang mga amigo ko, saling labo, sisito ka pang hatag, gusto ko man maghatag. Nagkaroon sang ng panawag nga ripple effect, no. So tapos ang bonding very strong kayo. Tapos lastly, ang epekto sini may spiritual effect ang paghatag sang tao. Ang pagbulig naton sa ibang tao may spiritual effect. Ada gani sa Matthew, no, ang siling sang Ginoo Kristo sa aton. Na siling niya kay i-paraphrase ko ito sa Ilonggo, no. Kamo nga naghatag sa ibang nga tao, ginbless gid kamo sa akon nga Father. Ang inyo nga inheritance ipakita ko sa inyo nga makita nyo sa langit kung dito na kamo. Kay tungod nga gutom ako, gintagaan mo ako sang pagkaon, nauhaw ako, tagaan mo ako sang tubig, estranghero ako, hindi mo ako kilala, pero ginibita mo ako sa inyong balay. Wala ako sang mga clothes, no, pero gintagaan mo ako sang clothing. May sakit ako, ginbisitahan mo ako. Tapos kung ara ako sa prison, ginbisitahan mo man ako. So amo ni ni Kristo mo ni. Amo ni kung ginhatag mo na, kung wala ka gadinalo, kag naghatag ka sang maayo sa ibang nga tawo, ginhimo na sa akon. So every time nga nagahimo kita nga maayo sa tawo, nga wala kita ginadalo, nagasadya ang Ginoo sa aton. Tungod na daw gahatag kita sa Ginoo, kung naghahatag kita sa ibang tao. So amo nang ipa-share ko sa inyo kag i-remind ko kung may liwat nga ang 10% ninyo nga tithe ng inyong 10% nga inyong produkto, ihatag nyo kay Dennis para mabuligan naman siya, kay siya gid ang reason nga nagabulig kami sa inyo. Okay? God bless all of you, ha. Tano magkita kita, magpray lang kamo nga maayo ako nga ang pangabuhi para makabisita ako daliwat. Okay? Kanhidlaw na gid ako sa inyo. Thank you very much and God bless you.